Sarap magkape habang nakalubog sa napakalamig na ilog. Assalamualaikum mga kapatid. Meron lang akong gustong i-share na kaalaman sa inyo. Yung iba, meron silang kinatatakutan sa ilog. Halimbawa, may mga sabi-sabi dyan na may mga engkanto daw, may mga jin. Hindi naman po malayo na mayroon talagang jin at saka engkanto. Dahil sa takot nila sa engkanto or jin, mayroon silang iniaalay. Halimbawa, coins, pera, or pagkain. Anong hukom nun, Ustad? O kaya bawal po 'yun sa sa Islam sapagkat ang isang Muslim ay inutusan na wala siyang aasahan o kaya ay wala siyang katatakutan maliban lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagbibigay tayo ng alay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng pagsasagawa natin ng sala o di kaya ay magkatay tayo ng mga hayop para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito mga bagay na ito ay hindi natin ito pwedeng ibigay sa iba bukod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag gawin natin ito sa iba bukod kay Allah, iyon ay makapasok sa shirk or pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang pinakamalaking kasalanan. So, ang pinakamagandang gawin po natin mga kapatid at pinakamakatarungan ng gawin natin kasi maaari nga Ustad na mayroon talagang jin dyan or engkanto na maaari makapanakit lalong-lalo na yung mga masasamang jin. Hindi po yun imposible. Kasi meron talaga mga engkanto na hindi natin nakikita. Bilang isang Muslim na mananampalataya kay Allah, ang gagawin po natin ay magpakup-kup tayo sa pamamagitan ni Allah. Andyan yung dua Ustad na A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. So, general yun Ustad, anumang likha ni Allah, tao, hayop. Kasi technically lahat ng bagay likha ni Allah. Lahat. Jin na hindi natin nakikita or tao, or ahas, or ano man, pasok dyan. Inshallah, kapag tinanggap yun ni Allah, yung dua mo na yun, hindi ka mapipinsalan. Wala kang pangangambahan na jin or ano pa man nandyan or ahas. Mapipinsalaan lang tayo kung ipapahintulot ni Allah. Pero kung hindi ipapahintulot ni Allah, talagang hindi tayo mapipinsalaan. So ang Muslim ay hindi siya maghahagis ng coins, hindi siya magkakatay, hindi siya mag-aali ng pagkain para doon sa engkanto or jin para lang hindi siya mapinsalaan. So, yung Muslim talaga ay nabubuhay talaga sa tauhid. Tauhid talaga yung kanyang buhay. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sabihin mo Muhammad na tunay na ang aking pagdarasal, ang aking pagsamba at ang aking pagkatay, mga alay, wa mahyaya at ang aking buong buhay at ang aking pagkamatay ay para lamang kay Allah, Panginoong Allah, nang walang pagtatambal sa Kanya. Allahu Akbar. Yan ang buhay ng isang Muslim. Lahat ay para kay Allah. Allahu Akbar. Napakadali ng buhay ng isang Muslim. Hindi niya kailangang ibigay, ialay yung natitirang sinsilyo niya, barya na sa kanyang bulsa, natitira na nga lang na 5, itatapon pa. Nawalan na nga ng 5, nakapag-shirk pa. Allahu Akbar. Minsan din Ustad, meron ding pagkakataon, kasi hindi naman natin naiiwasan na nagkakasakit tayo. Kasi kabilang yan sa pagiging tao natin. Walang taong hindi nagkakasakit. So minsan, kapag sila ay nagkakasakit, ang ginagawa nila, nag-aalay sila sa mga anito. Nag-aalay sila sa mga jin. Dahil pinaniniwalaan nila na ang dahilan kung bakit sila nagkasakit ay dahil sa kagagawan ng mga anito na yon, ng mga jin, mga engkanto na yon. So para mawala yung sakit na idinapo sa kanila, ay magkakatay daw sila, mag-aalay daw sila. Which is alam naman natin na yun ay isang uri ng shirk. Although minsan, kapag ginawa ito ng tao, ay nawawala yung sakit niya. Bakit? Kasi gamit ito ng syaitan para ilihis yung tao mula sa tamang katuruan, mula sa tamang paraan ng pagpapagamot. No? So, maaari, kasi may mga kakayahan yung mga engkanto eh. So, maaari na yung sakit na yon idinapo lang niya sa tao dahil yung tao na yun walang pananalig kay Allah, no?
no, the moment na siya ay nagkasakit, hindi niya naisip kagad si Allah, no? So, maari na ginawa niyang kondisyon para alisin sa kanya yung sakit na idinapo sa kanya is para gumawa siya ng isang uri ng pagtatambal. At yun yung pagkatay halimbawa. So, ginawa nga niya yun. At kinuha naman ng shaytan yung sakit na idinapon niya doon sa tao na yun kasi nakuha na niya yung hadaf niya, nakuha na niya yung layunin niya. At ang layunin ng shaytan na yun ay para makagawa siya ng isang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So minsan may mga ganong senaryo mga kapatid na kapag ginawa natin yun ay nawawala, gumagaling nga. So hindi nangangahulugan na yun yung tamang paraan. Kasi merong ipinagutos o kaya merong itinuro sa atin ng Islam na pamamaraan ng pagpapagamot. At yun yung pagpapagamot sa mga natural na paraan, yung alam natin na napag-aralan, yun yung medisina nga, no? At yung mga ruqya, yung mga Quran, mga dhikr na binabasa natin bilang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala para mawala at gumaling tayo sa karamdaman. So, sabi nga kanina ni Ustad, dapat lahat ng ating mga ganap sa buhay, dapat nakatali lagi yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating buhay dapat ay God-centered. Lahat ng ganap sa ating buhay may kinalaman doon si Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagpapasalamat sa tuwing meron siyang binibigay. Tayo ay nagsasabar sa tuwing meron siyang isinusubok sa atin. Tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Kanya kapag tayo nagkakasala. Tayo ay humihingi ng gamot sa Kanya kapag tayo ay nakakaramdam ng mga sakit. Oh, yung sabi nga ni Ibrahim alayhis salam, di ba? Ano nga po yun, Ustad? Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Kapag ako ay nagkakasakit, siya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging nagpapagaling sa akin. Wala nang iba. Yun yung dapat na mindset nating mga Muslim. Lahat ng takbo ng ating buhay dapat umiikot lamang sa pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi natin magagawa yon kung mananatili tayo sa kamangmangan, no? So kailangan nating iahon ng ating mga sarili mula sa kamangmangan nang sa gayon ay malaman natin kung paano mabuhay ang isang tunay na Muslim. Mashallah, barakallahu fiik Ustad. Alhamdulillah. Sana po ay nakakuha po tayo ng aral doon sa mga nabanggit namin na aral mula sa mga aral ng Islam. Napakahalaga pong aral yun kasi tauhid yun eh. Kaisahan ni Allah na kung saan dahil dito ay nilikha niya tayo. At kung hindi natin ito may isa sa buhay, walang saysay ang pananatili natin sa buhay na ito. So yun po mga kapatid, naisipan ko lang yun na i-share kasi talagang talamak yan Ustad. Nakakalungkot na yung iba pa naturingang Muslim, subhanallah, yung nag-ano ng pera, nagkakate ng nag-aalay para doon sa kinatatakutan nilang jinn. Subhanallah. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Simpleng ganun lang sana ang dapat na gawin. Ang dami pang ginawa, naghulog ng kung ano-anong mga coins diyan. Nawalan pa ng coins. Nagkasala pa, hindi pa basta-basta yung kasalanan na nagawa. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.